Joining us this afternoon is Miss Racheline Montero, the diva who apparently nagtaas ng kilay during the Quadcom. So, Miss Montero, good afternoon and welcome to Daily Tribune, ma'am. Hello po, good afternoon po. First of all, thank you so much sa pag-invite sa akin to do this interview. Yes. And let's go straight to the point. Yung facial expression mo during the time is naka-receive ng mga halo-halong mga statements, no? You even mentioned that your expression was no laughing matter. What were you very conscious of what you were doing during that time, and what were you feeling during that time? May galit ba, may inis ba, or anything? Actually po, nung pa-start pa lang yung hearing, sabi ko, naku, kita ako sa camera. So, dapat wala akong reaction, yung kayang poker face lang. So, if babalikan po, halos wala akong reaction talaga ng mga una. Pero nung dumating tayo sa point, yung specific situation na na-caught on cam, na tumaas yung kilay ko, nagulat talaga ako noon. As in, parang, ha? Bakit ganon? Alam kong mali. I mean, yung situation. So, alam ko rin na wala akong pwedeng gawin. Hindi ako pwedeng mag-react violently. Hindi ako pwedeng mag-ingay. Kasi nga, di ba, palagi nag-remind yung mga chairs natin every hearing na dapat walang other interruption. So, sabi ko, okay na, tataas na lang yung kilay ko. Ito na lang yung magagawa ko. Parang dead man akong may camera. Mali ko ba magba-viral siya? But you were able to mention din na na regarding yung mga batang nanonood din. So, Mm. anong kwan mo doon? Anong mensahe mo sa part na yun na syempre may mga bata ding nanonood and everything, given na I believe you're a graduate of social works, no? So, ano din yung Ano din yung impression mo doon? Actually po, graduate ako ng elementary education sa PUP. Tapos, currently taking Master in Social Work sa UP. Ang akin kasi, parang for the longest time, normal sa atin na sinasaktan ng lalaki yung babae. Normal sa community natin na dinedefend natin palagi bakit tama na ang lalaki ay hinaharas yung mga babae, bakit normal na binabastos yung mga babae. So, parang sa akin that time, ang gusto ko lang din i-impart ay, no, dapat unti-unti, tinatama natin yung ganong naging kultura. Feeling ko kasi somehow naging culture na siya. Hindi siya tama, pero kailangan natin unti-unting baguhin na kailangan yung mga babae nire-respeto. Kailangan, kapag may nakita tayong maling ginagawa, yung mga lalaki, hindi natin siya pinapalakpakan. Kung kailangan natin siyang i-call out, kailangan i-call out natin regardless kung sino man siya. Kung siya man yung mayor ng city, siya man yung pinakamataas na posisyon sa pagkapulis, teacher man siya, presidente man siya, dati man siyang presidente, kung mali, mali. Alam naman natin yon kasi yun nga po, sinabi ko rin sa naging previous interview na hindi naman siguro magva-viral yung reaction kung hindi marami yung nakakaalam ng tama at mali doon sa naging sitwasyon. And lastly, Mm. no, of course, you've garnered new fans. Aside from the meme, ang tawag nga meme-worthy moment, no? So aside from the meme-worthy moment, any message to the young people of this country right now that would also want Manay Laila to relay to the people and to the youngs of this generation? Mm. Siguro mas let's do our part. Kahit saan man yan, kung para ba tayo sa politika, let's serve the people correctly. Kung para tayo sa field ng medicine, magpakahusay tayo. Kung nasa field ba tayo ng pagtuturo, magpakahusay tayo, magpakadalubhasa tayo sa pagiging guro. Para ituro natin sa mga kabataan kung paano maging critical, kung paano dapat inuusisa yung mga sitwasyon. Turuan natin yung kabataan natin na
wag lang umoo ng umoo sa bawat situation.